Nagkagulo sa labas ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Tinangka kasing pumasok doon ng ilang militanteng grupo para iprotestang imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng flood control scandal. Para sa detalye mula sa Quezon City, nasa linya po ng telepono si JC Cosico. JC, sino-sino bang grupo ang mga nagprotesta dyan at ano ang panawagan nila? Rose, iba't ibang grupo mula nga doon sa kilos ng Bayan kontra Kurakot ang nagkilos protesta dito po sa Office of the Ombudsman kanina. Sigaw nila panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa gobyerno sa gitna po ng issue sa maanumalyang flood control project. Sinubukan makapasok ng mga grupo sa tanggapan ng Ombudsman para sa kanilang kilos protesta. Pero ang mga nakaantabay na pulis, pilit sila pinigilan na makalapit sa gate. Hindi naman po nagpaawat ang mga relista. Hindi tuloy na iwasang magkatulakan habang patuloy ang pagsigaw nila sa kanilang mga panawagan. Nag-spray paint pa nga sila doon sa mga larawan ni na President Bongbong Marcos, VP Duterte at Ombudsman Remulla, pati na rin po doon sa logo ng isa sa mga top contractors sa maanumalyang flood control projects. Giit po ng kilusan, walang dapat na cover-up o pagtakip ang Ombudsman sa kanilang investigasyon sa maanumalyang proyekto sa gobyerno. Pati rin si PBBM, dapat rin daw na hindi lusot sa investigasyon. Bago mag-alas 11 ng umaga, maayos namang natapos ang pagkilos sa mga grupo sa Ombudsman. Narito po ang kanilang mga pahayag. Mga kasamahan natin, kinasuhan na, may mga nakulong mga nagprotesta sa korupsyon, pero ang mga kurakot na mga nasa gobyerno, ang mga korap na kontratista, wala pa rin napapanagot, wala pa rin nakukulong. Bukas po, anniversary ng Yolanda. 12 years later, bulok pa rin ang ating sistema. Marami pa rin ang namamatay dahil sa mga kurakot sa pamahalaan. Rules, dahil na nga sinabi ni Ombudsman Remulla na wala silang kasantuhin sa investigasyon nga sa flood control projects kahit pa kaalyado ng Pangulo masangkot. Nagpaabot din ito na pakikiramay ang Office of the Ombudsman sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Isang special task force na rin daw po kanilang in-instructionan na gawing priority yung investigasyon nga sa mga flood control projects doon na biguro maprotektahan ang taong bayan sa hagupit ng Bagyong Tino. Ruth? Yan po ang Express Report ni JC Cosico mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.